Sabaranと見てね。プレゼントもあるよ。難しかったね。でも楽しかった。これで狼ってある。なつみちゃん。おめでとう。The following program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Forbes Party List, dito ay may pag-asenso. Forbes Party List, ang serbisyo'y totoo. Sama-sama tulong-tulong pagbangon ay sigurado. Forbes Party List na tayo. Forbes Party List na tayo. Forbes Party List, ang sandigan ng pamilyang Pilipino. Sa 4-piece, panalo tayo. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Boses ng balita, tuwing umaga. Tampok, mga balitang pambansa. Panayam sa mga taong nasa likod ng balita. Boses ng balita sa DZME 1530. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. DZME 1530. Radyo 1. Boses ng balita sa DZME 1530 at Radyo 1. Dalawamput isang minuto makalipas ng alas 4 ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong pong araw ay Lunes, Enero 27, taong 2025. Bagong araw po ngayon ng Lunes. Muli niyo po kaming samahan sa pagtalakay sa iba't ibang suliranin ng bansa. Mga malalaki at napapanahong balita dito lamang po sa Boses ng Balita. Isa't kalahating oras ng balitaan natin na pong simulang tutukan, kilatisin at pag-uusapan. Ako pong inyong makakasama ngayong umaga, ko po si Felix Laban. Makakasama din po natin ngayon ang ating co-pilot engineer Wilfredo Catibo Jr. Ang ating pong IT expert, Rewi Monique Sarmiento. Sa production team, andyan po si Louie Galido. At sa newsroom, makakasama din po natin sa ating pangunguna ng ating head writer, Miss Joanna Luna. Nandyan din po ang kanyang mga angel, sina Leia Soriano Rivera, Remy Belamala, Judea Bernardo, at Melanie Ocampo. Panibagong araw na naman po ng Lunes at ilang araw na naman po ay mamamaalam na po ang buwan ng Enero at syempre papasok na naman po ang buwan ng Pebrero. Ilang araw na naman po at yung aktibidad po dyan sa lungsod ng Maynila, yung Chinese New Year ay kumakailan lang po ay naumpisa na po sa pamamagitan ng kanilang Lightning Prosperity Tree, no? At yun po yung pasimula para po sa kanilang aktibidad ng Chinese New Year. Saan po magkakaroon din po ng countdown fireworks dyan po sa Jones Bridge. Siyempre po lalahukan po yan ng napakarami nating mga kababayan. Isa taon-taon po isa sa mga dinarayo itong lungsod ng Maynila, especially dyan po sa Binondo,
Maynila at Chinatown. Yan, yung sakop na yan. Taon-taon po dinarayo po yan, mga kaboses. At siyempre po, no, mga kaboses, dahil nga araw po ngayon ng Lunes, napakarami po nating pag-uusapan. Pero bago po yan, alamin natin ang sitwasyon muna ng lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Marami sa ating mga kababayan ngayon na ngayon pa lamang ay gumigising, naghahanda na para sa kanilang mga mag-aaral na papasok naman sa mga eskwela. No? Ang mga mag-aaral maaga ring ilang araw na lang, ilang buwan na. Tatapos na rin ang school ng mga mag-aaral. Bakasyon. Nalalapit na po yung mga kaboses. At syempre dun sa mga maagang gumising para sa mga mamamalengke, yung maghahanda para sa kanilang mga pamilya. Ayan. At kamusta kaya yung mga presyuhan sa mga palengke? May pagtaas ba? May pagbaba? Pero bago po yan, mga kaboses, alamin din natin yung lagay ng panahon ng ngayong araw ng Lunes. At syempre, mula po sa DOST Pag-asa, meron po tayong Pag-asa weather update ngayong umaga ng alas 4:25 ng madaling araw. Ayon po sa Pag-asa, nakaka-apekto pa rin ngayon daw po ang northeast monsoon sa Luzon. Ang habang easterlies naman po sa nalalabing bahagi po ng bansa. Ayon po sa Pag-asa, sahan na daw po ang maulap na kalangitan na may katamtamang pag-ulan sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi po ng Luzon at Batanes dahil na rin po sa amihan. Mararanasan din po ang bagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat sa Mindanao, Central Visayas, Eastern Visayas at Southern Palawan at nalalabing bahagi rin po ng Visayas dulot naman ng Easterlies. Yan po mga kaboses, magbaon po kayo ng pananggalang. Magbaon po kayo ng payong. Kung nyo po kayo mamamasyal, pupunta kung sa mga lugar, mamamalengke, mas magandang meron po kayong pananggalang. At syempre sa ibang mga balita, dako na po tayo mga kabos dito. Sa ating mong mga balita ngayong umaga. Minamadali na daw po ng Department of Agriculture, ang DA, ang pagpapatayo po ng cold storage facility upang maging imbakan daw po ng mga magsasaka sa darating po na harvest season. Tinatarget din ng ahensya na gawing solar power ang cold facility para makatipid na rin sa kuryente. Ang pagpapatayo daw nito ay isang inisyatiba ng DA para mapahaba po ang shelf life at mabawasan din po ang waste sa agriculture product. Batay po sa ahensya, nasasayang daw po ang 40% ng mga ani ng gulay simula po sa pagbiyahe pa lamang nito dahil hindi daw galing sa maayos na restoration. Samantala, 3 bilyong piso na rin ang inilaan na pondo para sa pagpapatayo ng cold facility sa piling lugar sa bansa. Dagdag mo pa mga kaboses yung kapag nasa biyahe yung mga ano na yan padala sa mga checkpoint, pinapara po yan. Ayan hindi pa nawawala yung mga nangingikil sa kalsada. Kahit anong mga tracking,
Yan madalas. Ganyan, sa mga probinsya. 28 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagbigay po ng babala ang Department of Agriculture o DA sa mga consumer na mayroon pong kumakalat sa mga pamilihan ng mga imported vegetable na hindi po dumaan sa mga pagsusuri at maaring umanong ito'y smuggle. Dati na po yan, mga kaboses. Dati na po may mga ganyan sa mga pamilihan. Sinabi pa po ng DA, ito'y matapos na namataan na ibinebenta sa palengke sa lungsod ng Pasay ang mga tiger chili, garlic stick at Chinese yam na may kulang na dokumento. Ayon po kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang kanila daw pong mga nakitang gulay ay maaaring nakasasama sa kalusugan ng tao dahil wala din daw niya itong sanitary import clearance mula sa Bureau of Plant and Industry o BAI. Sinabi naman ng retailer na wala silang alam na kulang wala daw po silang alam na kulang ang mga dokumento ng kanilang mga ibinibentang mga gulay. Nakalatag po dun. Kaya nakita ng DA. Nakalatag dahil siguro patok sa masa to sa mga mamimili. Kaya isa ito sa mga tinarget. Sinabi pa po ng DA na muri ng kanilang partisipasyon sa ahensya para matunton ang mga original source ng mga gulay para mabigyan ng kaukulang parusa. Sa ngayon niya, sinabi ng DA na nakikipag-coordinate na ang kanilang ahensya sa Bureau of Customs para matunton ang umano'y smuggler na smuggler po ng mga nasabing mga gulay. Hindi mo maubos yan. Napakarami yung mga smuggler na yan. Napakalaming player. Ang tawagan nila yung player. Mahigit 100 po yan, mga kaboses. Kung maraming mga demonyo sa labas, marami rin po dyan. Dyan lumulusot sa mga sa mga pantalan. Especially dyan sa mga daungan natin. Alam naman yan ng Bureau of Customs. Kaya nga isa yan sa mga kampanya nila kontra smuggling, profiteering. Pero may binuong pong batas po dyan. Pirmado ng Pangulo po yan. Yung